Sabihin mo na ang lahat sa akin, wag lang ang aking handa. Ayan, ito na lang ang nasabi ng ating nagrereklamo matapos siyang magpaluto para sa isang handaan. Libo-libo din ang ginastos. Ang siste, ang pagkain na para sa masarap na handaan sana, ishinaron pa raw ng kanyang kusinera. Oh! Ayun. Ano ba yun? At halos wala na raw natira para sa kanyang mga bisita. Ibang klase din ang caterer na ito, ha? Ang nasabi na lang niya, nga sa sarap. Tradisyon sa ating mga Pilipino ang paghandaan ng kaarawan. Pero, paano kung disaster ang kinalabasan? Nagulat na lang po kami na gano'n na lang po yung handa. Shanghai lang po, spaghetti, saka yung manok lang po. Naibigay naman po lahat ni Ninang yung mga pinaluluto. Kaya lang po, parang nakukulangan po sila. Hindi naman po dapat ganun yung, yung tingin nila sa tao. Dahil pinagkatiwalaan nila yung tao. Hindi naman nila alam kung magkano yung presyo ng mga pinamili. Napag-usapang handa sa kaarawan, nauwi sa kapalpakan. May bibigay pa kaya ang kakulangan? Kaso ngayong hapon, ang anak niya ang may birthday. Ayon. Pero si Ninang ang unang nabusog sa handaan. Yun ang kanyang reklamo. Kat, humarap ka na! So, Kat, anong problema? Ma'am, kasi po yung handa po ng anak ko hindi po sapat. Naloko po ako ni Nina. Bakit masakit sa kalooban mo yan? Sobrang sakit po kasi ang tagal po namin pinlano. Dahil noong unang birthday, pangalawang birthday po, hindi po namin siya naandaan. Kaya ngayon po, binuhos po lahat namin para po mapagandaan yung anak ko. Tapos ganun-ganun lang po yung gagawin niya. Ilang taon yung anak mo? 3 taon po. 3 years old. So pinaghandaan yung mabuti. Alam nyo, Opo. tayo, pa-birthday tayo ng pa-birthday, pa-party ng pa-party. Pero sa maraming tao, pinag-iipunan talaga ang handaan. No? Pinag-iipunan. So ano ba yung mga pinlano mo? Magkano ang ginastos mo, binayad mo para doon sa catering, sa pagkain? Nagbigay po ako sa kanya ng 4,000. Ayun po yung unang pabayad ko po sa kanya. Down payment. Opo. Tapos nag-usap po kami na ang iluluto po niya, menudo, pansit, kaldereta, hotdog, tsaka manok po. Tapos nagulat na lang po ako, pagdating po namin galing po simbahan, pansit na lang po yung natira, tsaka manok, Shanghai. Ha? Saan napunta yung kaldereta at Ayun nga menudo? po. Hindi po namin alam. Hindi nyo alam kung saan napunta yung kaldereta at menudo. So, bali 8,000 lahat. Opo. 8,000 lahat. Ilang bisita? 30 po yung naanoan po namin kasi 30. kasama po yung mga kamag-anak po. Kasya na yun. Kakasya naman yun. Ha? Hindi kakasya yan. Alam mo, kahit hindi kumasya, Donita, dapat sinabi nung ninang na hindi kakasya. Totoo. Oo. Hindi yung oo siya, dahil yun ang kanyang yun yung kanyang pinangako. Tapos hindi dadating. Maiiyak ka din talaga kasi pinaghandaan mo para sa anak mo. Dumating lahat ng bisita. Opo, dumating po. Kaso, pagdating po nila, wala na po akong mapakain. Nahiya na po ako sobra. Ay, naku. Kailangan talaga ang caterer. Kaya ako pag nagpapakater, kailangan... Hindi, may kumpiyansa ako doon sa caterer ko. 'Di ba? Matagal mo nang kilala. Matagal mo namang kilala, Ninang, Opo. sabi mo. Matagal ko na po talaga siyang kakilala, ma'am. Tapos umari ko pa po. Sobrang tiwala po ako. Yung budget mong yun na 8,000 saan galing? Ano ang trabaho ninyo? Paano nyo pinaghirapan yung 8,000? Yung 8,000 po na yun, bali yung 4K po na una pong dinown ko po sa kanya, hiniram ko po sa tiyahin ko. Ah, inutang lang. Opo. Tapos ang salta ko po sa kanya, yung 8K po na kakulangan ko po, hinihintay ko lang po yung sahod po ng mister ko. Ayun. So, hiniram mo lang. Opo. Pero lahat-lahat, yung babayaran mo kay Ninang, 8. Opo. 8,000. Pinangako niya, okay. Okay Opo. daw yon. Yun ang problema, nangako kasi. Tapos sana, matagal na niyang sinabi na hindi kakasya.